At ayan mga kripto, ang tindi ng ating balita dito. Meron pong isang napakainit at napakalaking prediction na kumakalat ngayon dito sa X. Ito po yung dating Twitter. Mula po kasi sa kilalang crypto commentator na si Pampios, sabi niya, after the coming great crush, XRP will hit $10,000. XLM will hit $1,000. Kaya ang tindi ng mga prediction na yan. At ang source po ng ating balita dito ay ang ating nakasanayang si Times Tabloid. Ayan ang kanyang hula o prediction ay hindi lamang po basta ordinaryong pagtaas ng presyo, kundi isang kabuuang pagbabago sa buong financial system. Ayon po sa kanya, si XRP ay may potensyal na umabot na sa $10,000, $10,000. Habang si XLM naman ay target ang $1,000 or $1,000. At ang gold o ginto ay aakyat naman sa $30,000 or $30,000. Ngunit, mayroon pong isang malaking catch ang prediksyong ito. Ang numerong ito ay hindi po mangyayari sa pamamagitan ng unti-unting pag-angat o normal na takbo ng market. Ang mga target na ito ay mangyayari lamang pagkatapos ng tinatawag niyang The Great Crush to come o ang paparating na malaking pagbagsak ng market. Ang matinding downturn or pagka-reset na ito ang magiging mitsa para sa isang mabilis at marahas na repricing ng mga partikular na assets na ito. Sa kasalukuyan, ang tatlong asset na nabanggit niya po dito ay nagpi-perform ng napakababa kumpara sa mga target na ito. Ngunit naniniwala po ang ponent o ang analyst dito ng isang malawakang market reset ang tuluyang magpapabago sa takbo ng kasaysayan ng finance. Kaya ang masasabi ko po dito ay ang ganitong uri ng prediction ay nangangailangan po ng masusing pagsusuri sa kasalukuyang takbo ng ekonomiya upang malaman kung ito nga ba ay may basihan. At ayan, tignan po natin ng mas malalim ang mga numero sa likod ng predicsyong ito. Malinaw po ang pahayag. $10,000, $10,000 para kay XRP at $1,000 para kay XLM or $1,000. Inilalahad ito bilang isang post-crush outcome. Nangangahulugan po ito na kailangan munang gumuho ang kasalukuyang sistema at sa gitna ng kaguluhan, doon po magaganap ang biglaang pag-akyat ng halaga ng mga piling digital assets. Kung titignan po natin ang kasalukuyang sitwasyon ngayon pong taong 2026, yan, June 2026, ang market ay talaga namang nakakaranas ng matinding pagbaba. Sa XRP ay kasalukuyang nasa pinakamababang antas nito para sa taong ito, 2026. Ang XLM naman ay nakaranas po ng magandang pag-angat noong katapusan ng May, matapos pong i-announce ang kanilang opisyal na partnership kasama ang DTCC. Ngunit ang momentum na ito ay agad ding natigil dahil po sa pangkalahatang pagbaba ng crypto market. Maging ang traditional na asset tulad po ng ginto ay nakakaranas din ng hirap na bumaba ng halos 4%. Ayan, 4% nitong nakaraang linggo dahil sa mga geopolitical tensions na nagaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Ipinapahiwatig po ng pagsusuri na ang kasalukuyang pagbaba ay maaring maging simula ng isang mas malaking krisis. Gayunpaman, ang pagbagsak na ito ang siyang magbibigay daan sa isang napakalaking resurgence o muling pagkabuhay ng market sa kung paano po kung saan makakamit ang mga target na tinukoy dito ni Pampios. Kaya sa aking opinyon, ang kasalukuyang takbo ng chart ay nagpapakita na ang market ay nasa isang critical na yugto kung saan ang bawat galaw ay may malaking impluensya sa susunod na direksyon ng global finance. Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang daily chart time frame ni XRP kung saan ito po ay kasalukuyang naglalaro sa presyong 1.1131 USDT. At ayan, wala pa rin pong pagbabago sa aking nakaraang technical analysis.
sa posibleng magiging galaw na XRP sa mga paparating na araw. Kung saan ay mukhang patuloy po itong mag-consolidate sa pagitan ng major resistance natin dito na 1.2234 at saka ang bagong nabuo na minor support natin dito sa 1.0897. Pero ang kabuang signal po natin or momentum natin ay nasa panig pa rin ng mga bears o yung mga sellers. Kaya mas mataas po ang chances or posibilidad na baka mabasag yung minor support natin na ito. Kung pag bumigay ito, possible na dito na po tuluyang babagsak si XRP dito sa $1 na sunod na major support natin. Pero sa ngayon, hanggang sa kasalukuyan ay medyo nanghihina po yung ating bearish momentum. Kaya yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na mukhang mga sa paparating na araw ay magsa-sideways lamang po ang magiging galaw ni XRP. Ayan, balikan na po natin ang ating balita dito at pag-usapan naman po natin ang tungkol sa pushback mula sa mga community. Ayan. Gaya ng inaasahan, ang ganitong katinding pahayag ay hindi po pinalampas ng crypto community at agad na nakatanggap ng matinding reaksyon at pagkontra. Maraming mga analyst at mga commenters ang hindi sumang-ayon sa mga numerong inilatag ng analyst. Taas ang tinawag po ng isang kritiko na labis na mapangahas or outrageous. Yan, highlight lamang natin. Outrageous. Yan. And sabi niya, outrageous ang $1,000 or $1,000 para kay XLM. At sinabi niyang ang $10,000 naman para kay XRP ay hindi man lang malapit sa realidad kung pag-uusapan po ang short term o malapit na hinaharap. Ganon din ang naging pagbati ko sa $3,000 or $30,000 sa target para sa gold or ginto. Sa kabilang banda, may mga commenters naman na kinuwestiyon ang mismong konsepto ng Great Crush. Ayan, ang Great Crush. Ayon po sa kanila, 5 taon na nilang naririnig ang tungkol sa paparating na malaking pagbagsak ng ekonomiya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito tuluyang nangyayari sa paraang sinasabi ng mga eksperto. Ayan. Finiture po dito ang lumalaking pagod ng ilang mga retail investors sa mga paulit-ulit na babala ng krisis na madalas ay hindi naman nagkakatotoo sa eksaktong takdang panahon. Kaya sa aking opinyon, ang pagkontra po ng community ay isang malusog na paalala na sa mundo ng investment, ang pagiging kritikal sa mga extreme price targets ay mahalaga upang maiwasan po ang emosyonal na pagdedesisyon. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang supporters at ang mga trader position. Ayan. Sa kabila ng mga pagbatikos, marami pa rin ang nagpahayag ng suporta sa prediction at nagbigay po ng kanilang sariling mga argumento. Isa po sa mga sumang-ayon ang nagbigay diin sa napakahalagang papel ni XRP pagdating po sa cross-border payments o ang pagpapadala ng pondo sa pagitan ng iba't ibang bansa. Ayon po sa kanyang argumento, ang mga dambuhalang institution ng finance ay mapipilitang pumasok at gamitin ang teknolohiyang ito pagkatapos po ng isang malawakang financial reset na siyang magiging dahilan upang maging makatotohanan ang $10,000 or $10,000 na presyo. May mga taga-suporta pa na higit pang tinaasan ang kanilang taya kung saan ay naniniwala sila na si XRP ay maaring umabot sa $50,000 or $50,000 at si XLM naman ay sa $10,000 or $10,000 after repricing. Dagdag pa rito, may hiwalay po na pagsusuri para sa silver o pilak kung saan binigyang diin ang bagong pagkilala rito bilang isang strategic mineral na siyang magiging dahilan upang mas mabilis na lumiit ang agwat ng halaga nito kumpara sa ginto. Bukod sa mga long-term price targets, may isang napakahalagang on-chain data na dapat po nating bigyang pansin. Yan po ang market positioning ng mga malalaking traders. Batay po sa mga ulat,
mayroong napakalaking volume ng mga long positions ang binuksan ng mga top traders sa mga pangunahing cryptocurrency, kabilang ang XRP at XLM. Ang long position ay nangangahulugang tumataya ang mga traders na aakyat ang presyo mula sa kasalukuyang antas nito. Ayon po sa pagsusuri, napaka-imposible na manatili lamang sa mababang antas ang presyo kung titignan ang laki ng open interest o ang dami ng active contracts na nakabukas sa market ngayon. Kaya sa aking opinion, ang kilos na ito ng mga top traders ay nagpapakita na sa kabila ng takot sa market, ang mga institution at profesional ay nakakakita ng malaking oportunidad sa kasalukuyang mababang presyo. At ayan, ang usapan po sa pagitan ng isang malawakang pagbagsak ng ekonomiya kasunod ng repricing ng mga digital assets tulad po ng XRP at XLM ay nagpapakita kung gaano kalaki ang tensyon sa financial world ngayon pong June 2026. Ang mga target na 10,000 dolyar or $10,000, yan, at ang 1,000 dolyar, $1,000 ay nananatiling usapan sa matinding debate. Yan, sa pagitan po ng mga naniniwala sa technology at ng mga skeptics. Ano man ang maging hantungan, ang mahalagang katotohanan na dapat nating subaybayan ay ang aktual na galaw ng open interest at ang patuloy na pagbubukas ng long positions ng mga malalaking traders. Ang market po ay maaring makaranas ng panandaliang hirap. Ngunit ang on-chain activity ang magbibigay po sa atin ng tunay na direksyon kung kailan po magsisimula ang susunod na malaking cycle. Kaya sa aking kabuuang opinyon, ang pinakamainam na hakbang para sa bawat isa ay ang patuloy po na pagsubaybay sa mga opisyal na on-chain data at hindi lamang po pagbase sa mga teorya ng pagbagsak ng market. Kaya manatili po tayo mapanuri sa bawat balita, pag-aralan po ang bawat anggulo bago gumawa ng anumang desisyon sa finance. At ayan, marami pong salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lamang po tayo at maaari na rin po ninyong panoorin ang recommended video dito sa ating screen.